Okay? Alam niyo nung nag-resign ako, 2019 'no, from a principal para maging entrepreneur. Ang hirap po ng transition na pinagdaanan ni Rockstar. At yung transition na yun, not just an ordinary transition. So kaya dapat ready tayo financially and emotionally sa gagawin nating decision. Alright, delivers. Sa lahat ng mga edad 50, mag-ingat tayo sa mga desisyon natin sa buhay. Let's go, let's go. Yes, so bakit tayo dapat mag-ingat? Ito po kasi ang karaniwang senaryo pag tayo 50 years old. So sa lahat ng mga nagkakaedad na, edad na malapit na sa 50, ito po ang iba't ibang katotohanan, okay? So first, it's either wala pa tayong ipon, okay? So 50 years old na tayo, wala pa tayong ipon. Or maybe meron na tayong ipon and we have substantial money. So, dalawang senaryo, no? 50 years old na walang ipon, 50 years old na merong ipon, na malaking ipon, merong substantial money. At dahil may substantial money tayo, at age 50, vulnerable din tayo sa mga scam. Kumbaga, parang tayo po ang target. Okay? At meron namang at age 50, nasa peak of career. At meron namang edad 50 na narating na ang financial freedom. So, iba't iba ang sitwasyon natin at age 50. So, dahil dyan, dapat ingat tayo sa mga decisions natin. Okay? So, unang-una, sa lahat ng mga may substantial money, so sa mga nagtatagumpay na sa buhay, maunlad ang negosyo, at age 50, mag-ingat po tayo sa ating decision. So, first, mag-ingat tayo in buying properties. Madalas po, dahil may pera tayo, bibili tayo ng property. At minsan, sa pagbili natin ng malaking halaga ng property, we become broke. Kung kailan tayo nag-age 50, dun tayo naging broke. Kasi kakabili natin ng property, pati emergency fund natin, ginastos natin. Pati reserve money natin, ginastos natin. Or minsan, nangutang pa tayo para mabili yung property na yon. So, ingat tayo sa pagbili ng property. I-calculate natin. Huwag nating ubusin lahat ng savings natin dyan sa isang property. At huwag na rin tayo mangutang dyan sa property na yan. Baka maging broke pa tayo because of that property. Pag-isipan. Okay? So, hindi ko po sinasabing huwag bumili ng property. Okay? So, second, na dapat ingatan natin is when we are about to change our career. Sa lahat ng mga gustong mag-change ng career. Or maybe gustong tumalon from becoming an employee to an entrepreneur. So, tandaan natin, any changes sa career natin or any changes sa status natin as an entrepreneur, meron po tayong tinatawag na transition period. Lahat ng binabago na sa buhay natin, meron pong transition niya. So, dapat ready ka in 1 year na transition. Ready ka ba financially? Ready ka ba emotionally? Ready ba yung katawan mo? Ready ka rin bang i-give up ang social life natin? Marami tayong dapat pag-isipan. Pwede naman tayong mag-change ng career. Pero remember, may transition point. Okay? Alam niyo, nung nag-resign ako, 2019, no? From a principal para maging entrepreneur. Ang hirap po ng transition na pinagdaanan ni Rockstar. At yung transition na yun, not just an ordinary transition. Imagine mo, sumabay si pandemic sa transition. Mahirap po ang transition. Sinabayan pa ni pandemic. Okay? So, kaya dapat ready tayo financially and emotionally sa gagawin nating desisyon. Okay? Baka maayos na yung career natin, maayos na yung negosyo natin, bigla nag-change tayo, so hindi kayanin ng dibdib natin, hindi kayanin ng puso natin, ng mental status natin, baka mag-breakdown tayo. Okay? Be careful. And of course, ingat din tayo sa pinapasok nating partnership. Okay? So, ingat tayo sa mga nag-o-offer ng partnership, nag-o-offer ng opportunity sa atin at age 50. Baka kung kailan 50 tayo, dun tayo magkaroon ng malaking problema. Dun tayo magkaroon ng malaking challenges. Okay? So, ingat tayo sa decision natin at age 50. Okay? Let's go, let's go. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!